Naku, araw ng Lunes pero nasa saganang mamamayan itong si Senator Rodante Marcoleta, kaya naman hindi ho natin pwedeng palampasin yan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito sa pagsagot nitong si Senator Rodante Marcoleta sa mga pinapakalat na fake news laban sa kanya ng mga taga mainstream media. Sa totoo lang ho, talagang bugbog sarado ho itong si Sen Dante. Minamali ho nila yung interpretasyon ng kanyang mga sinasabi. Siyempre, mainstream media yan, lagi hong nakabaling doon sa mga kaalyado ni Marcos Jr. o yung mga nagpapanggap na makabayan, gayong meron ho silang political interest yan sa mga usapin na yan. Kumbaga nagpapabogi, nagpapaboka at nagpapabida lamang ho. Yang si Tariela, etong si Carpio, etong si Pangilinan at lahat ho ng mga senador o kung sino mga nagsasalita dyan sa issue ng West Philippine Sea na napaka-agresibo at ayaw ho nila ng ibang paraan ng pagresolba dyan sa mga hidwaan dyan, kundi doon lamang sa kanilang pamamaraan na kung saan napakatagal na nilang ginagawa pero mapahanggang sa ngayon wala pa rin hong nangyayari. Heto na ho si Senator Rodante Marcoleta. Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Senador Rodante Marcoleta tungkol sa mga usapin sa West Philippine Sea. Inilabas po ng Philippine Bar Association ang alok na ito kasunod ng formal na pagtanggap ni Carpio sa hamon na magkaroon nga ng isang friendly debate. Pagka ito, nabigyan ito ni Senator Rodante Marcoleta, hindi na maggagaling-galingan itong Carpio na to. Bigyan mo ng isa, Sen. Anak ng tokwa, hindi porket dati kang Chief Justice, ika nga, laging ikaw na lang ang tama, di ba? Ang problema kasi may kulay ng politika yung pagsasalita nitong Antonio Carpio na to. Hindi ko kagaya nitong si Senator Rodante Marcoleta, nakabatay lamang sa ebidensya at rules. Hindi yung hinahaluan ng emosyon, kagaya nitong si Tariela. Meron pang anong tawag doon? Caricature. Kung ano-anong mga larawan pa ang pinapakalat sa social media na kung saan binabanatan niya yung presidente ng kaalitang bansa natin. Di naman nararapat yun. Hayaan natin yung mga bagay-bagay na yan sa sa DFA. Sila ho ang nakakaalam dyan sa mga ganyang klaseng usapin. Pero ikaw tagapagsalita tapos magbibida-bida kang ganyan. Naku, malaki problema mo, Brad. Yan. At bilang pinakamatandang voluntaryong samahan ng mga abogado sa bansa, Okay. pinakamatanda pala ha. Layon po ng Philippine Bar Association na tiyakin na ang debate ay magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Ayon kay Philippine Bar Association President Attorney Rachel Aileen Santos, magagamit ang naturang debate para ipaalam sa publiko, lalo na sa mga kabataong Pilipino, ang tungkol sa 2016 Arbitral Award at sa West Philippine Sea. Nais daw po ng asosasyon na makipagpulong muna ina Senador Marcoleta at Justice Carpio para mapag-usapan ano yung mga panuntunang susundin sa mangyayaring debate. At bukas din anya sila sa anumang media coverage. Ayan. So, ang ino-offer nila venue. Hosting. Hosting ng friendly debate. Yes. Sen. Doon sa kanilang pangako na magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan sa ating mga mamamayan, Opo. hindi ko naman tatanggihan yon din. Opo. Kaya lang, wala naman silang pahayag tungkol dun sa restriction o limitasyon na una nang ipinahayag ni Justice Carpio. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating pagdidebatihan. So, wala naman silang ipinahayag, di ba? Opo, wala po, wala. Ako sana, Jen, kung mamarapatin nila, dahil nga gusto kong maging makabuluhan, ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila. Kasi sa mga topic o mga proposal, gagawa ko ng proposition okay. na alam ko na kapag tinanggap nila ito, ay talagang malawak ito at magiging mas kapaki-pakinabang at makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Yan, opo. Kasi ganito ko liliwanagin,
tatlong proposition actually ang gusto ko, Jen, Nelson. Opo. Halimbawa, proposition number 1 ito. Kasi karaniwan ang debate nagsisimula sa salitang resolve, halimbawa. Okay. Resolve that as the international recognition of WPS is an enforcement of the arbitral award against China in the international forum, NAMRIA and DFA have the duty to define the portion of its limits pertaining to the Philippine Exclusive Economic Zone, Opo. deposit the same with the Secretary General, and publish the same for other states to be notified. So, affirmative, ako yun, dahil yun ang posisyon ko eh. Opo. Kung gustong... Tutulan. Siyempre, ang tututol, Panig ni Justice Carpio. panig nila, o di gano'n. Kasi, ito yung pinaka-posisyon ko eh. Kasi nung sinabi ko ang tungkol sa EEC, hindi pa nare-recognize ng international community, ang daming ang daming kiyaw-kiyaw ang kanilang ipinahayag. Opo. So ganito ko i-frame ang mga proposition. Proposition number 2, resolve that as certain KIG features and their territorial seas are outside the Philippine EEZ Opo. and erroneously excluded from the maps marked WPS which were submitted in the South China Sea arbitration, the DFA and DNR and also NAMRIA have the duty to correct said maps, Okay. produce the coordinates and draw joining lines to incorporate these the features in the WPS and publish the same for the international community to be notified. Yan ang posisyon ko. Opo. Di ba? Anong maintindihan nun natin mga babayan? Ano ang ibig sabihin po nun? Kasi nga, do-drawing nga nila kung paano masasakop Yung KIG. yung maritime entitlements ng mga features na ating ino-occupy at kine-claim na nandyan nga sa high seas na kung tawagin na international waters. Para malinaw. Yun ang ibig lang sabihin nun. Para sa ganun, malinaw na siyempre, alam natin kung ano ang area ng pagtatalunan. Pagkatapos, yung proposition number 3, resolve that the chart submission and notification are state's obligation under the UNCLOS. Kasi sinasabi nila, hindi na kailangan ng ganito, ganyan. Under the international law, sabi niya ganyan. These are inherent blah, blah, blah. Pwede yun. Kung halimbawa, sabi nga natin, walang nag-overlap. Walang nag-aaway dyan sa sukat mo ng EEZ mo and other maritime entitlements. Nagkataon, hindi yan ang realidad eh. Ang dami nating claimants, ang daming disputants dito pa lang sa ating EEZ. So, ito, liliwanagin ko kung tatanggapin nila yung tatlong ito, at alam ko naman, nakikinig siguro yung Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Opo. Alam nila ang ibig ko sabihin dito. Ayan, opo. Pinaliwanag ko lang para kung pupunta sila, ito rin ang sasabihin ko. Ayun. So Malinaw. yun yung tatlong Ang proposition. ibig lamang Sen. sabihin Opo. nito, malawak ang pagsasaluhan natin dito. Malawak. Hindi nabibigyan ng limitasyon. At kapag ito ang tinukoy lahat, alam ko may intindihan ng ating mga babayan. Ayun. So, Wala hong maraming propaganda, walang maraming cheche-bureche. Ika nga, kasi ang ano ho kasi estratehiya nitong sila Antonio Carpio, nitong sila ang tawag dito, nitong sila Tariela, yung lingwahe ng galit, yun ang kanilang ginagawang puhunan para mas maraming makaintindi dito sa issue ng West Philippine Sea. Basta China, galit tayo dyan. Walang maraming usapan. China, galit. Atin yan. Diba? Ganun si estratehiya nila eh. Pero hindi ho yun ang katotohanan eh. Tayong mga Pilipino siguro sa bansa natin gagana. Yung ganung estratehiya. Pero itong estratehiya ni Senator Rodante Marcoleta, ilatag natin lahat ng rules. Ilatag natin yung mga patakaran kung ano ba yung rene-recognize ng buong mundo pagdating sa mga ganyang klaseng hidwaan sa dagat. Yun ang ating pag-usapan, yun ang ating pagdebatihan. Huwag nating limitahan doon sa mga gusto nitong si Antonio Carpio. Yung kasi nila, puhunan lang nila galit eh. Pagkagalit ang sambayan ng Pilipino sa China,
ika nga sinusuportahan nila yung kanilang naratibo. Ngayon pagka hindi ka galit sa bansang China, anak ng toka, pro-China ka. Hindi na baling hindi mo naiintindihan ng issue. Pagka hindi ka galit sa China, pro-China ka na kagad. Ganun ho yung kanilang ganun yung strategiya nito sila Antonio Carpio. Kaya naman kung sakaling matuloy yung debate na yan, ang hindi ho siya hindi sa totoo lang pagka ilalatag na ni Senator Rodante Marcoleta yung mga detalye, yung mga bagay-bagay na kailangan tandaan ng bawat isang Pilipino para ika nga mas lalo pang maintindihan yung mga kung gaano kakomplikado yung usapin na yan sa West Philippine Sea. Kung talagang hindi ka nakapokus ng 100%, hindi mo maintindihan. Napaka-komplikado ho talaga mga kababayan. Sa totoo lang. Pero pagka itong si Senator Rodante Marcoleta, syempre maiintindihan natin yan pagka yan ang sumalansan. Kaya naman, ang atin ho dito, kung matuloy yan, ang una magbebenepisyo dyan, sambahin ng Pilipino. Kumbaga matitimbang ng ating mga kababayan kung sino nga ba yung nagpo-propaganda lang at kung sino yung individual na gusto talagang maipaliwanag sa sambahin ng Pilipino kung anong kalagayan ng ating mga claims dyan sa West Philippine Sea. So, kasi ganyan sa debate dapat pagkakasunduan nyo muna kung ano yung usapin na inyong pagtatalunan. Oo, dalawa Opo. ngayon ang magiging panig. Isang affirmative, Ayan. isang negative. Opo. Yung sa proposition number 1, kung isisimplify natin yun, ang ibig lamang sabihin nun, ang WPS sa ngayon, as defined by our domestic laws, ay hindi pa nare-recognize ng international community. Ayan. Opo. So yun ang posisyon ko, affirmative. Halimbawa, sasabihin niya, hindi. Oho. Hindi. Alam ko ngayon, ang WPS ay recognized na Ng buong mundo. ng buong mundo. Yan, oo. Di ganon. Hindi maganda. O pangalawa, yung KIG. Yan. Sinasabi ko, yung mga na-occupy nating features at saka mga kine-claim natin ay hindi nasama doon sa naunang mga mapa na isinabmit Yan. Opo. ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, nung ihain nila yung petition sa arbitral tribunal. At may kaugnayan dito sa obligasyon ng NAMRIA, ng DNR at ng DFA na sana korekin nila ito sapagkat maliwanag naman, hindi nila sinali. Opo. O, yun ang affirmative, yun ang aking posisyon. Oho. O, kung tututulan niya yun, sa panig na tumututol, Yan, sige. di siya, negative siya. Oo, edi yan na. Pagkatapos, yung pangatlo nga sinasabi natin, meron tayong obligasyon sa ilalim ng UNCLOS. Hindi lang karapatan ang nakasalig dyan. Nandiyan ang karapatan natin, pagkilala nila sa karapatan nating enjoy natin ang saganang atin in terms of maritime entitlements. Ngunit, pinagmumulan din yan ng obligasyon ng mga estado. Yan. Hindi lang karapatan. Oho. Yun ang posisyon ko. Gusto niyang tutulan yon, o sige. Yan. Maliwanag yung tatlong propositions po na yan. Ayan. Yan. Kaya siguro ang Philippine Bar Association hindi naman naghain ng mga proposition kasi alam nila Kakausapin nila kami. Kakausapin nila kay kabilang panig Oo, para ano ang sana pagkakaisahan. naman. Kasi sa pagkakalinya ng mga propositions na yun, malawak na yon. Yan. Opo. Sa tingin ko, sufisyente yon para sa isang kapaki-pakinabang at makabuluhan na sabihin na nating pagtatalo o diskusyon na maiintindihan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung na-agitate ngayon, na ina-agitate po nila talaga, Oho. mga kababayan nating nakatira, dyan po sa Kalayaan Island Group. So paano yung dalawang proposition naman na ino-offer ni retired Justice Carpio? Maano doon malalagay doon Ayun, opo. Kasi sa kanyang pag-propose kasi, hanggang doon lamang sa sinabi ko raw na Wala. the West Philippine Sea does not exist. Oho. Paano kami magtatalo doon? Unang-una, sinabi ko yun sa maraming pagkakataon na aming pagtatalo at pagpapaliwanagan. Sinabi ko yun, the West Philippine Sea does not exist. Pero dugtungan mo yun. Ayun. Oho. In the contemplation of public international law. Sa ating domestic law, tayo nalalaman natin. Alam natin yun. Magtatalunan pa ba yun? Oho. Pero sabi naman nung dalawa, una, Jay Tariela at yung isa, Professor Batumbakal,
ang soberenya ay hindi dapat pinagdedebatehan. Yan, Bakit kailangan natin kalat na magdebate? kalat ngayon sa social media yan. At yan din yung panawagan ng ilang senador, Jen. Oo. Na wag nyo nang wag na kayo magdebate, hindi maganda yan para sa... Parang binubuyang niyang payan natin sa buong mundo ang kahinaan ng bansa natin. Hindi dapat pagtalunan nyo kung naiintindihan nila. Aha. Lalong-lalo na sila dapat ang nakakaintindi dito eh. Hindi ba? Kasi retirado ang justice ng Korte Suprema. Ikaw naman, opisyal ka ng Philippine Coast Guard. Opo. Dapat naiintindihan mo sana kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon, kung ikayo mismo ang hindi nakakaintindi at ginugulo nyo pa yung mga kababayan natin, kailangan nating liwanagin. Ayun. Doon lang nagkaroon ng necessity ng isang public debate or friendly discussion. Aha. Kasi kung lahat tayo naiintindihan natin, Aha. ba't pa tayo magtatalo? Hindi daw ba yan magpapahina sa posisyon natin sa daigdig, Sen? Kung pagtatalunan natin yung... Ano ba ang posisyon natin in the first place? Wala nga. Atin Hindi ang- nga maliwanag eh. Atin ng West Philippine Ang Sea. posisyon mo lang, atin ito ka. Atin. Oh. Tinatanong ko lang naman hanggang saan ang atin. Aha. Eh wala pa nga tayong posisyon. Hindi nyo nga ma-define. Pagkatapos sasabihin nyo, mawiwikyan ang ating posisyon. Palalakasin nga natin kasi kapag kayan ay talagang pinag-aralan ninyo at nilagyan natin ng code, doon lamang lalo mas titibay. O ang aking ginagawa ay pampatibay. Kasi kayo, mulat-mula pa, hindi nyo na ma-define. Kaya nga hindi natin malaman kung nasaan eh. Opo. Hanggang saan, nasaan. O, siguro pa maliwanag na yun. Ayun. Dumako na tayo sa ibang Doon tayo sa iba. mga subject matter siguro. So, Yan. iiwanan na natin sa kanila yan. Hintayin na natin Iwanan na natin yan. magiging kasagutan nila ukol sa Eh kasi nabanggit punto nyo ng lamang debate. yung alok ng Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Ayaw naman nating sabihin, ayaw namin. Ay, hindi naman. Kasi nagsimula sila sa isang ano yung tawag doon? Yung Opo. kanilang kagustuhan Ah. na magkaroon ng kapaki-pakinabang Yan. at makabuluhan na diskusyon tungkol sa bagay na ito. Oho. Sa ikalilinaw ng higit na nakararami. Oo. Opo. Lalong-lalo na sa panig nila na hindi naliliwanagan ang isang napakasimpleng bagay. Oho. At dahil dyan, Sen, pwede bang isangkot natin ang ating mga kababayan? At maghain tayo sa kanila ng paksa na kaatin pong pagsalusaluhan para magkaroon tayo ng Vox Populi sa araw na ito. Yan, Sen, ano, ha? yan. At Yan, gusto ko may yan, Vox kinalaman Populi. po sa nilatag ninyong yan, ang atin pong tatalakayin. Ang atin hong magiging tanong, ito, dapat pa bang ituloy ang friendly debate tungkol sa West Philippine Sea? Oo. Kung nga tayo tatanungin, dapat lang talagang ituloy yan. Kaso wag natin limitahan. Kasi pagka lilimitahan doon sa gusto lamang ni Carpio, para ho nating sinasabi sa sambayan ng Pilipino na yung hanggang dyan lang ang dapat yung intindihin dito sa napaka-komplikadong usapin na to ng West Philippine Sea. Kasi hindi lang ho isa o dalawang bansa nag-uusap-usap dyan. Nandyan Malaysia, nasa Taiwan, nandyan yung Thailand, nandyan yung Vietnam, nandyan yung China, Indonesia, di ba? Ang daming bansa. Tapos gusto ho nilang limitahin doon sa usapin, doon sa sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, wala the West Philippine Sea. Ano ba namang klaseng kabalbalan yun, di ba? Ano lang ibig sabihin nun? Naduduwag lang to si Carpio. Kung ang sagot nyo po ay opo, dapat nang ituloy yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman ay, hindi na dapat ituloy yan. Wala naman, parehas naman hindi na dapat ituloy. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. Okay ba pa itong scan natin, QR code na son? Okay pa yan. Okay, yun. Nabayaran natin ito. Pinangutang ko na. Updated tayo dito, ha? Ito pong ating QR code. Itapat nyo po yung camera ng inyong mga cellphone. I-scan nyo po yan. Ayun, gamit po ang inyong mga cellphone, ha? At pagkatapos, pwede na po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Pagkatapos nyo po mag-type, pindutin po yung submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Huwag niyo pong kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Mga kababayan, sa Pilipinas, sa buong mundo, live po ang palatuntunang ito, ha? Sa amin po mga social media pages, sa Facebook tayo.
Last Tuloy. Friday, Sen, ito, naku, viral din po sa social media ngayon. At natatandaan mo ito, Nelson, ano ha? Kasi may sinasabi po kayo, Sen, na pwedeng managot sa usapin ng treason, ano ha? Nako. Si retired Justice Antonio Carpio. Babasahin ko na siya Sige, para yan. Sige, malinaw. Ito ay pinagtapat na statement ninyo at ni Senador na si Justice Carpio. Oo. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Yan, oo. Sagot naman ni Justice Carpio, every first-year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. So, laging ganyan ang mga banat na galing gano'n. No? Laging may panmaliliit sa kapwa. The no? crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. That is clear in Article 114 of Revised Penal Code. Yan. Ayan, Sen. Alam mo, sana maano natin sa Ina-upload lang, Sen. in-upload na ni Medyo- Direk opo, ni para Direk, mas malinaw kasi. Yes ano? po. Doon lang sa pagsagot niya, Jen, nakikita mo na yung pangmamaliit sa kapwa. Opo, laging ganun, Sen. Opo. So, kung Ano kumpara yan tayo eh. Yan yung, ganyan ho talaga yung mga dilawan, mga pinklawan. Diba? Ganyan ho sila. Mahilig ho silang maliit sa kapwa. Sila lang ang laging magaling. Sila lang ang tama. Sila lang ang dapat pakinggan. Yung ang dating parang sila lang ang anak ng Diyos. Ganyan ho yung mga mga dilawan at pinklawan. Kagaya nitong si Antonio Carpio. First-year law student. or si law student, ano. Total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi, malawak ang pangunawa ng taong ito eh. Kaya ganun lang ang sinabi ko eh. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangang i-demanda pa. Okay? Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Ano? Bakit ka mo? Ang sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil dyan, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi, Jen, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating teritoryo, sana na pwede nang iano ni Direk para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Na ito'y kinuwenta. Ayan. Makikita mo dyan, Jen, Nelson, na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon makikita mo, noong i-dispose niya yung Republic Act 9522, kasi naging ano ito eh, naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice, si Professor Magallona. Melvin Magallona yata. Opo, yun. tama po. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952, opo. Ngayon, makikita mo doon sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay, basahin mo nga, Jen, 32,106 square nautical miles. Oo. Oho. So nakita mo, halos mahigit 244,000 square miles ang nawala sa ating territorial Nabawas, sea. opo, ha. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro, Jen, maintindihan niya, hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Iyan ay nakasalig dyan sa pag-usapan. Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito eh.
yung 1935 Constitution na dalawang treaties ang pinag-uusapan dyan. Yung treaty between the United States and Spain. Pagkatapos, basahin na lang natin siguro para hindi tayo magkamali, ano? Merong United States at saka Spain, December 10, 1898. Ito yung sa Article 1 ng National Territory ng 1935 Constitution. At binabanggit dyan, ang treaty naman between the United States and Spain, November 7, 1900. At pagkatapos, yung panghuli, United States and Great Britain, January 2, 1930. Okay. Opo. Dito in-stipulate yung hangganan ng ating sovereignty. Yung, kaya nga, ang Article 1, nakalagay po dyan, national territory. Ngayon, kaya nag-asunto si Professor Magallona, hindi niyo pwedeng baguhin, sabi niya, sa magitan kanya noong 95-22, mababago kasi yung Republic Act 3046. Yung 1961 kasi, na kaso ito, idinrowing ang ating archipelagic baselines. Opo. Ngayon, dahil nagkaroon nga ng UNCLOS, actually, mahaba ito, ano? Opo. Gumawa ng isang panukalang batas si dating Senador Miriam Defensor Santiago, at siya nag-aalala baka magkaroon nga ng problema sa ating national territory as defined in 1935 Constitution. Kasi ito, hindi na bago ito eh. Walang isa mang estado ang tumutol, kahit ang China, hindi niya tinutulan yung ating national territory. Sa mga tuwid, define na dito yung ating territorial seas. Yung una pa. Hindi lamang nilagyan ng ng hangganan. Hindi nilagyan ng hangganan. Kaya nga sabi ni yumaong Senator Miriam Santiago, kaya ako ginawa ito. Opo. Para sa ganon ay hindi magkaroon ng possible conflict sa UNCLOS na magiging enforceable na sa atin. Dahil nakikita niya, darating na yung 1994 na eh. Ayan. Meron tayong obligation under the UNCLOS. Ganyan. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon, binibigyan ko lang ng halimbawa. Opo. Ngayon, sa panig kasi ng gobyerno, kinuwenta nila yan. Ngayon, sabi ni Professor Merlin Magalona, i-amend natin ang ating constitution bago po nyo gawin yan. So, okay. ang unang problema rito, Opo. paano nyo i-amend itong national territory, miski na nung sumunod na saligang batas natin dyan, Opo. kahit hindi na-mention itong mga territories, minintain natin yun eh. Dahil walang sinabi na ating inaalis ang epekto ng mga tatlong treaties na nabanggit ng 1935 Constitution. Maliwanag yung posisyon ni Professor Magallona. So dalawang bagay ang problema rito. Sabi niya, mababago sabi niya kapag hindi ninyo inamend ng Constitution, magkakamali kayo. Opo. So constitutional violation ito. At nung actual na makwenta, sinasabi ko nga, isipin mo, from 247,000, naging 32,000 na yan, ipinamigay mo. Kumbaga sa isang komunidad, ito yung plaza mo. O kaya ano man yung patrimony ng isang lugar. Opo. Isang lawa siguro o isang ilog. Basta mo na lang ba pinamigay yun? Hindi po pwedeng ganun eh. So kahit na sabihin natin sa pamamagitan na rin ng paghahambing ni retired Justice Carpio, palagi niyang sinasabi, kahit first year student, maintindihan. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Alam mo ba kung gaano kalaki yung 242,000
square miles, Jen? Para mas malaki pa po sa Pilipinas ata Mas yun, malaki kasi Oo. Grabe. ang Grabe yung palang ginawa area nitong po, curfew na to. ang land area po ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Opo. Okay? Ito square miles ito eh. Opo. 247,000 square Square, nautical, square miles. Ang, Opo. ang nawala 242,000 square miles. Square miles, opo. Ay miles ito eh, mas malaki ito kaysa sa kilometer eh. Opo, oo. So palagay Nautical mo miles. parang 1.2, i-multiply mo yata ng 1.2, hindi ko nakabisado, either 1.2 or 1.6. Oho. Lalaki yan eh. Siguro sa kwenta baka umabot ng 400,000 square kilometers. Kung sa kilometers, opo. So, ibig sabihin, mas malaki yung territorial sea na ginibap mo kesa sa land area ng bansa mo. Paano mo gagawin yan? Oho. Ito, alam mo, ito ay isang malaking problema. Dapat, ewan ko paano nyo gagawin, ano? Kasi ako, hindi ko na siya sinacharge eh. Oho. I am already proclaiming him guilty of treason. Oho. At siguro ang parusa niya, Jen, Nelson, magpaliwanag siya sa bawat isang Pilipino paano niya nagawa yon. Sasabihin niya, kasi sa mga ibang sinasabi niya, hindi naman ako lang kasi tingnan mo, tingnan mo, ang katwiran niya, collegial naman ito eh. Oho. Collegial ito. Supreme Court ang yung decision yan. Bakit ako lang ang kakasuhan nyo halimbawa? O sasabihin nyo Ako lang ang guilty? nagtaksil. Nagbigay nito. Ano yung guilty sa Tagalog? May sala. May sala. Bakit ako lang ang ipoproclaim yung may sala? Ito, unanimous decision ito. Oho. Nakakalimutan. Ibig mo ba sabihin, nawawalan ka ng kasalanan dahil nagdamay ka lang ng iba? Kasi siya ang proponent niya, no? Ikaw ang Siya nagdesisyon ponente. nito eh. Siya ang ponente Kung ng naging desisyon. matapang ka sana, tiningnan mo, hindi pwedeng mangyari ito eh. Kasi ang kanyang ang sinasabi niya sa pagdedesisyon niya, hindi pa kanyang mawalan tayo ng territorial sea. Oho. Lumaki naman yung ating exclusive economic zone. Teka, parang mali ata yung sen, ano? O, ikaw lang, nakita mo na mali. Alam mo kung bakit... Exclusive economic zone. Alam mo kung- Lumaki alam mo- naman talaga siya na, di ba? Oo nga. Lumawa ka. Lumaki nga. Pero iba yung categorization. Yung importansya. Iba ang nature ng territorial Opo. sea doon sa exclusive economic zone. Yes po, tama So kayo. parang halimbawa, Aha. isang bilaong kalamay. Opo, oho. Ha? Yan, oo. Oh, ang laki na isang bilao eh. Opo, oo. Oh, at saka isang pinggang pansit. Ipagpalagay mo yung isang pinggang pansit, Oho. puro ginto pala yun. Hindi kanya okay na tong Isang mas bilang malawak pansit, naman oo. ito eh. Mas malaki ito. Isip-isipin mo, naipagkamali niya yung lawak sa quality. Yung importansya. Kasi Yung teritoryo mo importansya. na ito eh. Yung importansya, territory ito, hindi mo pwedeng, unang-una, hindi mo pwedeng ipamigay yan. Sapagkat yung saklaw ng national territory, saligang batas ito eh. Oho. Hindi mo pwedeng galawin ito nang hindi mo ine-enmienda ang saligang batas. Opo. O pangalawa, At hindi rin pwede sakupin ng kahit sino yan, Sen. Kasi Oo. teritoryo mo na yan eh. alam mo sinasabi niya? Si Professor Magallon na parang ang humihingi. Basahin mo yung sariling na ewan ko kung naging ulyanin na siya. Teka mo. Hindi ba? Oho, oho. Pwede mo bang ikumpara yung isang pinggang ginto at saka yung isang Isang bilaong kakanin. kakanin? Oho. Kahit pa- Hindi ko minamaliit yung kakanin. Kahit po napakasarap nun. Lalo na yung kakanin, yung tinatawag nating Maha Blanca. Ay, nako, gawa sa Pampanga. Oo, sa Kapampangan, anong tawag doon? Nakalimutan ko na, Sen. Hindi mo na alam. Hindi ko na maalala pa. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Opo. Ganun ang paglalarawan. Oho. Para may naalala ko Nako. na ito sumikat to dyan eh. Baka Hindi, kilala mo. bago mo kasi hindi sinagot ni Oo. Maha Blanca. Ayun, Ayun nga po, yung masarap na mahabla Masarap ka. Oo nga, ano? tinatanong kita sa Kapampangan na yun. ipagpapalit mo yung Maha Blanca. Hindi ko na maalala, Sen. Ikaw anong tawag eh. Tibok-tibok. Ay, oo nga, tama. Ikaw naman eh. Tibok-tibok Palagi ko na. sinasabi sa iyo, huwag mong Napakasarap kakalimutan niyan, yan. ano? Napakasarap niyan. Oo. Napakasarap niyan. Pero kaya tanggapin mo o hindi, hindi sarap ang pinag-uusapan dito, yung halaga eh. Yung halaga, yung importansya. Oo, Tama. meron ka sinasabi. Pero Sen, bago yun, linawin natin kasi yung mga karaniwang mamamayan hindi alam ang pagkakaiba eh. Ano ba yung pagkakaiba
Halimbawa, nakakuha ka nga laki na nakuha nating exclusive economic zone eh. Oho. Eh yung territorial sea, ganito lang naman yun nawala eh. Isang bilao kumpara sa isang banyera. Oo, mas Isang malaki banyera ho nakuha mas natin. malawak laki. yung iising pumasok kaysa dun sa territorial sea na nawala. Kasi sa kwenta niya, parang 369,000 square miles. Opo. Pero sabi ko nga sa yung natira naman sa ating Teritoryo. 32,000 na lang Opo. magmula sa 247. So ang nawala 242,000. Anong importance nung, anong pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, yung territorial sea, parte ng teritoryo ng Pilipinas, kaya Yan. tinatawag parte ng sovereignty. Yes Ayun, po. so ibig sabihin sa pagka ito ay i-ginim up mo, Abay, binawas. sovereignty ang Soberenya to eh. treason nga yan. Sinira mo yung Article 1 Oo nga. ng ating national territory. Basahin mo sa saligang batas. Oo. Talagang yung national territory, huwag mong gagalawin yan. Yung muhon na sinasabi niya, huwag mong gagalawin yan. Pwede mong galawin yan, i-amend mo muna ito. Opo. Yun ang sinasabi ni Professor Magallona. Ayun. Paano mo nagawa ito? Ito yung sinasabi ko sa kanya, hindi niya pala naintindihan yung treason. I use treason in its generic sense. Ayun. Dahil kahit isang batang grade 1, alam niya yung taksil. Pagtataksil. Alam niya yung pagtataksil. Pagkakanulo pala. Alam niya yung pagkakanulo. Alam niya yung traidor. Sa kanyang kung pag-uusapan ay yung ganang pag-aari ng kanyang sariling bansa. Kasi soberenya yan eh. Soberenya yun, hindi mo gagalawin yun. Parang kalayaan at teritoryo. Tapos kung ano na naman, ibapaling niya na naman sa ganito na, ay, naku ba? Kahit Sabi daw na ba- first year law school law student alam, Pero marunong siya sa pagbabaling ng ganito eh. Yung paggamit ko doon, nakala ko kasi naintindihan niya kagad. kala niya Akala ko naman kasi Abot abot niya ng kanyang kaalaman. Dahil retired justice siya ng Korte Suprema. pero kahit pa walang gera ngayon, Sen, ako bilang isang pangkaraniwang mamamayan, Saan mo ikakapit yung treason talaga yan. Saan mo di ba? ikakapit yung traidor? Saan mo ikakapit yung pagtataksil? At yung karuwagan mo para ilaban mo? Ipinamigay mo talaga. Ang soberenya ng bansa mo. Saan mo ikakapit? Wala. Ginagamit ko in a generic sense. Opo. Isang malinaw na pagtataksil nga yan. Ang pangyayari yan. Pagka naman ikinumpar mo yung, hindi, bakit ka bakit ka malulungkot? Ba't mo ko aatakihin? Nag-gain nga tayo ng mas malaking exclusive economic zone. Oo, nakita mo ngayon. Nawala yung territory. Exclusive economic zone. Tingnan mo. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Sa napakaraming bahagi ng ating exclusive economic zone, ang dami ang nakikipaglaban sa atin. Oho. Samantalang ang territorial sea, walang gagalaw sa iyo yan. Diyan pa lang dapat maintindihan natin. Opo. Maliwanag ko palagi kong ipinaliliwanag na sa bandang norte, Opo. dalawa yung ating overlap doon. Yung Taiwan at saka China, meron tayong overlap dahil sa Pratas Island. Opo. So, naku-question yung ating, nag-o-overlap ang ating exclusive economic zone. Pati sa panig ng Palau at saka ng Japan, Yan. Opo. nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea, Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Sa bandang south naman, hindi ba, dahil nga sa usapin sa Sabah, nag-o-overlap na naman ang ating EEZ. Opo. At meron ding overlap yung ating Sulu Sea at saka ating Celebes Sea. Sa mga tingnan mo, Kaso yung mga detalye na yan, ayaw hong pag-usapan yan ng mga kagaya ni Tariela. Gusto lang nila, ang kaaway natin dyan, China lang. Tapos ang usapan. Basta lahat ng Pilipino magalit sa China. Di ho natin sinasabi dito na huwag tayong magalit. Meron naman, merong hugot, especially yung ating mga mangingisda. Di ba? Merong hugot talaga yan. Kumbaga malalim ang pinaghuhugot. Kasi bituka ho yan, pagkain nila yan eh. Kumbaga, etong mga mangingisda natin, nakukompromiso ang kanilang mga pang-araw-araw na kabuhayan dahil sa napakapalpak na pag-handle ng administrasyon dito sa napakasensitibong usapin na to. Ang estratehiya ho nila, hindi nyo ba nakikita mga kababayan? Hindi ho talaga gumagana yung estratehiya na yan, itong si Marcos Jr. dito sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya dapat na yan nga mabago, pati ang kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Dapat na hong baguhin dito sa usapin ng West Philippine o South China Sea, West Philippine Sea na to. ang
exclusive economic zone is open to challenge, Tama po. is open to dispute. Yes po. Oo. Samantalang ang territorial sea, lalong-lalo na itong ating national territory na dinefine pa noong 1935 Constitution at walang question dyan, nananatili yan. Nananatili yan. Ang totoo, merong inferior, merong superior rights ang territorial sea over an exclusive economic zone. Eh sana naiintindihan na niya. Oho. Nako. Yun ang malungkot na katotohanan. May naalala ko tuloy dyan eh. Kasi nga pagka-teritoryo, pinasok, kahit ibang bansa pumasok, hindi invasion hindi yan. pwede. Hindi Oo, pwede Hindi ba yan. pwede? Oo. Yung Hindi, ECC, Papasukin mo muna, may naalala, baka makalimutan niya. yung EEC, pwedeng makinabang ang iba. Oo. Lalo na kung overlapping, di ba? Yes. Teritoryo, wala pa akong nakitang overlapping teritoryo. Hindi po pwedeng mag-overlap ang territory. Teritoryo nga. Dinefine ng ating saligang batas, 1935 pa. Walang question dyan. Oo. Ito'y dinala ng 1973 Constitution, dala-dala pa rin ng 1987 Constitution. Hindi nagbabago yan. Kasi napakatibay na claim yan. Kasi noong pa. Wala nga ang tagal pa ganun eh. Stop na lahat ang bansa. Hindi nila kinwestiyon may ito. treaty pa Nagsimula ito sa 3 tratado na kaya naman nilagay natin noong 1935. Oo. Kasi wala pa tayong independence noon eh. Opo. Kaya ang Amerika ang usap sa Espanya at saka sa Great Britain dahil wala tayong independence pa ron eh. Hawak tayo ng Amerika. Sa makatwid, nung magkaroon na tayo ng independence, nirelinquish ng Amerika, kaya napunta sa atin. Nasa atin na. So, na-define na sa national territory, 1935 Constitution. Noong 1973, independent na tayo. Atin na. Atin na yun. So, walang nagbago doon. Ayun nga. Ngayon, pakukwentahin natin ngayon, bakit nawala yung 242,000? Sang-ayon na rin sa kwenta ng ating gobyerno Oo. dito sa bahagi nito ng Magallona versus Ermita. Po. Yun. Yun ang harapin niya. Yun ang harapin niya, hindi yung gagawa na naman ng kung ano-anong. Mahilig sila sa ganyan eh. Ipaliwanag po ninyo sa bawat Pilipinong nabubuhay ngayon at sa bawat Pilipinong mabubuhay pa, kinakailangan po ipaliwanag ninyo ang ginawa po ninyo na pagtatraidor sa ating soberanya. Teritoryo po ito eh. Ewan ko paano si mga ngatwira. Meron na ako nakita sa social media pangangatwira. Nakita ko yung mga initial na sagot niya eh. Opo. Lalo niyang inilagay sa sarili sa kumunoy. Sa mga susunod na kung halimbawa, talagang maghaharap kami dito. Sa iba namang panig, ito ang pag-usapan lang namin. Parang nilagay niya yung sarili sa kumunoy. Habang nangangatwiran siya, lalo siya lulubog, maniwala kayo sa akin. Kasi ang pinaliwanag lang niya, hindi niya tamang kasana ko ng tension kasi wala namang gera ngayon. Pero hindi niya pinaliwanag yung kanyang posisyon, bakit gano'n naging kanyang paninindigan. Kaya nga, no? di ba? Palagi siyang nagtatago sa mga ganong technicalities. Samantalang alam niya yung gusto ko sabihin. Yes. Alam niya yung gusto ko sabihin. Ay, isang yan, lantaran niyang pagkataksil yan. Kasi pinamigay mo yung sa ganang atin na yun eh. Paano mo ipaliliwanag? Nagalaw ba itong ating national territory as defined by 1935 Constitution? Hindi. Hindi. Opo. Hanggang ito ay masundan at niratify ng susunod na mga saligang batas. Hindi nagbabago ang ating teritoryo. O paano niya sasagutin yon? Nagbago talaga eh. Sa Ingumo, sinisisipan niya yung patay na yung tao, hindi na makakapangatwiran eh. Oo nga. Ay, yung Magallona po. Oo. Nag-file. Ako siya pala sinisisi. Base doon sa kanyang mga initial na sinasabi sa social media na nakita ko lang ha. Oo. Nako. Naalala ko tuloy dyan yung naalala ko lang. May napangyayaring ganyan na rin eh, na ang akala niya, mas okay itong nakuha ko. Ano ba yung nakuha mo? 30 pirasong putol na pilak. Mas importante ito kaysa dyan sa tao na yan. Di ba? Parang napasulat siyang sinasabi mo. Opo. Meron siyang ipinagkanulo. Sabi niya, okay ito. Pero hindi niya alam, yung pinagkanulo niya, yun palang yung pinaka-importanting tao sa buong mundo. Sabi, hindi, isang tao lang naman yan eh. Ito, 30 pirasong putol na pilak ito. Anong pangalan nun? Si Iscariote ho ata yan. At saka yung pangalan niya, yan ang naging ginagamit doon sa mga nagtataksil, nagtatraidor. Pero yun yatang tinutukoy mo sa Biblia, Nelson.
Yun ang naging poster boy ng kataksilan eh. Ay, oo. Correct, Oo. yeah. Hindi, nagkaroon pala tayo ng makabagong hudas. The poster boy of Bastos itong si Sergeant. Makabagong hudas. Antonio Carpio at Antonio Trill. Paparehong Antonio tong dalawa na to ah. Pansin niyo ho ba mga kababayan? Antonio Trillanes. Antonio Carpio. Pag Antonio ata ang pangalan talagang merong diferensya sa utak no? betrayal. Yes, tama po kayo. Oo. Oo. Saan mo ililinya yan sa ating revised penal code? Nalilinya sa treason. Ayun. Pagtatraidor. Oho, oho. Hindi ba pagtatraidor? Territory ito eh. Oho. National. Ayun na nga mga kababayan, dito na unan tatapusin ang pagsalansa na yan itong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Antonio Carpio. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page of din. Mag-iingat po kayo lahat. Malnad ng Pilipinas.